Kahapon nagpakitang gilas ng dalawang boksingero sa kanilang warm-up. Ay sa promoter na si Aljo Haro, kaabang-abang ang labanan dahil pareho magagaling at kampiyon ng dalawang boksingero. Si Coelho naman pinangakong gagawin ng lahat para makuha ang titulo, lalo na dito sa Pilipinas pag gagawin ang kanyang laban. Kaya mga kapuso, abangan nyo ang laban ng lahi. Coelho versus Chayong, bukas na sa Inares Gym, Angono, Rizal. Pero mapapanood nyo ang laban na yan sa linggo sa GMA 7, March 27, 10 a.m. to 12 noon, bago mag-party Pilipinas, at may simulcast din sa Super Radio DCWB 594. Di ba yung undercard, yung babae, Ay, oo. 3 taon na niyang nililigawan. Wow! Ang crush ni Coelho pala, nabulong sa akin. Kala nyo, Sino? Sabay na talaga. Sino? si Heart Evangelista. Wow! Ako doon hindi niya matanda ng pangalan. Sabi ko, sino? Sige na. Yung minsan, no, lumiliit. Sino lumiliit? Dorfina! Oo, yun pala. At ito, sige, tungkol sa pag-ibig naman ito. Ito ang isa na akiling na kwento matapos ang 25 taong pagsasama at pagkakaroon ng mga supling. Sinelyuhan na ang pagmamahala ng dalawang katutubong Aita sa pamamagitan ng kanilang pagpapakasal sa Limay, Bataan. Kinilala ang dalawa na sina Rufino Bagsik at Marilu Hamog at kasabay nila ang 3 pang pares ng Aita sa isang civil wedding. Ay sa mga katutubo, wala na raw kasi ang mga matatandang nagkakasal sa mga Aita. Kaya natagalan lang kanilang pagpapakasal. At tila nagkahiyaan pa dalawa sa bahaging Kiss the Bride dahil matagal na pilitan bago nagpahalik ang babae. And this after being together and having children, ha? Iba kasi kultura nila eh. Conservative. Hindi sa harap ng tao, di ba? So pag may invite sila nakalagay doon, Bagsik Hamog. Wedding invitation. Ang galing, ano? Bagsik Hamog. Talaga namang Sweet naman. supling yan. Bakit sinelyuhan? Ba't sinelyuhan? Yung ba termino doon? Sealed. Sealed. Signed, sealed, delivered. I'm yours. Yes. Diba? Eto naman po, balita mula sa Amerika, isang tornado at hailstorm ang sumalanta sa 8 state doon. Kita-kita mula sa mga aerial shot ng otoridad ang labis na pagkasira ng maraming bahay at puno. Tornado ang sumira sa mga bahay sa southeastern Pennsylvania kung saan dose-dose ng bahay ang nasira po at sa kabutihang palad, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Apektado naman ng hailstorm ang iba pang estado gaya ng North Carolina, West Virginia, Kentucky, Tennessee, Ohio at Indiana. Okay, habang papalapit ang Royal Wedding of the Year ni Prince William at Kate Middleton, sorry po, hindi ako makakapunta eh. Dumarami na rin ang mga nagkaka-interest naman sa souvenir items ang kanilang kasal. Tulad na lamang ng official Royal Wedding album na dalawa, ayan o. May da-download na ilang oras matapos ang kasal. Mabili na sa internet ang naturang wedding album kahit nasa April 29 pa ang kasal nila mismo. Naasahan ng record label na magre-release naman ng album na magiging global hit naman. At asahan na rin ang milyong-milyong viewers sa buong mundo na susubaybay sa telebisyon para sa kasal ni na Prince William at ni Kate Middleton. Cute nilang dalawa. Cute talaga. Ay, grabe. Ang ganda ni Kate talaga. Bagay na bagay siya maging royalty. Bagsik at hamog sa UK. Pero inaantay ko si Prince Harry. Pag siya naman ang kinasal. Ano bang kiling mo? Parang wala kang dalawang anak, ha? Babae pa rin ako. Na-appreciate ko pa rin ang mga gwapo. Ay, kasi parang fairy tale talaga. Sino ba gwapo talaga. sa dalawa? Parang Bruce ko si Harry. Si Harry kasi may bad boy, ano eh. Si William parang ano eh, no? Siya yung Hindi kasi Harry, good boy. siya ang Harry. Kaya hindi ako magtataka kung may gawin si Harry kay William, no? Para siya rin. Ang pelikula talaga. Nabasa ko lang sa story, Kay Shakespeare. Air and Despair. Eto naman po, balita pa rin po mula sa United Kingdom kung saan ang mga malalaking pangalan sa big screen, iginuhit bilang maliliit na drawing. At sa liit ng drawing na ito, kaya raw magkasya sa likod ng inyong bulsa. Ilan lamang sa 80 miniature drawings ang mga larawan ni Colin Firth, Natalie Portman, Penelope Cruz at iba pang A-list celebrities. At ayon sa may gawa ng mga obra, pinaghirapan niyang iginuhit ang mga ito gamit lamang ang isang lapis at magnifying glass. Ang galing. Para siyang... talaga. Paano mo naman titignan yan? Di parang hirap na hirap ka rin. Magnifying glass. Pero ang galing sa likod, no? Ang galing niya. Ang galing. Okay, meron tayo later sa Hollywood, Lynn? Yeah.
artista na pa sa Hollywood. Charing. May kontrata na. May kontrata na ako, Kontrata yan eh. Oh. Eto naman, ang balita mula sa Hollywood kung saan patuloy pa rin ang pagbuhos ng pakikiramay para sa pagpanaw ng legendary actress na si Elizabeth Taylor. Sa Hollywood Walk of Fame, dumagsa ang fans sa star ni Liz. Ang ilang artista naman, naglaan ng ilang sandali ng katahimikan para sa ibang aktres. Inalala ng aktres na si Courtney Cox ang mga adhikain ni Elizabeth Taylor para puksain ang nakamamatay na HIV/AIDS. Uy, may trivia ako about Elizabeth Taylor. Oh. Alam niyo ba nung pinanganak siya? Actually, she has the best abnormality in the world. Bakit? Ang pilik mata niya, dalawa ang linya. Di ba tayo usually isa lang eh? Wow. Siya dalawa ang linya niya. Yung magkaiba rin kulay ng mata niya? Violet, Well, diba? it's violet. Pero depende sa sa ilaw, Sa nagiging blue minsan, depende Tas pa. green. Wow. Tapos one time, gumagawa siyang pelikula, sabi ng producer or director, pakitanggal yung mascara ng bata kasi she was only 13 or so. Tapos sabi ng makeup artist, wala siyang mascara because it's Wow, naturally, ganun kakapal. punong-puno talaga. Na-invento na mascara nung araw? At that time, yeah, she was like, yeah, of course. Ay, eto pala, total, samantaling kong pagkakataon, nakikiramay po ako sa pamilya ng isa nating dating kasamahan dito sa GMA at DCWB. Ang pamilya po ni, kilala mo to, Lynn, Ding Gahilonia. Iniwan na po tayo kanina. Nang natanggap ko yung balita. No? Si Ding ho ay naglingkod dito sa GMA News at naging station manager namin sa DCWB. 1989, siya yung nag-interview sa akin bago ako nakapasok dito sa Oo, naabutan ko pa DCWB. siya. Oo, si Ding. Nakikiramay po kami. Yan, Ding Gahilonia. Kilala yan kasi anak yan ng historian eh. Tsaka ng nanay niya, poet naman. May mga libro sa history yung father niya na ginagamit talaga? natin sa eskwelahan. Gahilonia. Pedro Gahilonia yata ang pangalan. Kasama mo, di ba? Si Ate Cory. Okay. Narito na, hirit panahon ni Love Bear. Love. Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Hirit panahon tayo mula sa Pag-asa. Meron pa rin yung namumuong sama ng panahon. Yan po ay nasa 230 kilometers po dyan sa may west ng Zamboanga City, mga kapuso. Ang Bicol Region tuloy po, Visayas at Mindanao, magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Palawan naman po, may malawakan pa rin pong pag-uulan dyan, kaya ingat-ingat po sa ating posibleng pagkakaroon ng mga flash floods at mga pagguho ng lupa. Ingat-ingat. At ang Metro Manila naman po at natitirang bahagi po ng ating bansa, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang ating pong sunrise 5:57 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:07 mamaya. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Alright mga kapuso, patindi na talaga ng patindi. Summer heat ngayon, kaya naman let's have fun at tara nang mag-outing tayo. At para sa kick-off ng ating mga summer special dito sa Unang Hirit, eto po at pumunta tayo sa malapit-lapit lang na Splash Island sa Binyan, Laguna, kung saan marami UH kabarkado natin ang sumama sa swimming. Eto pupuntahan natin doon, sina Maring Suzy, Drew, Monica at Arna. Basa na. Nag-swimming si Arn. Yan na, water. Oy, pag may lumulutang. Alright! Woohoo! Di na talaga mapigilan pagdating ng summer kahit na medyo malamig-lamig pa ng ganitong maaga. Pero alam niyo naman, pag tanghaling tapat, mainit na. Talagang signal yan na summer is here! Correct. Naku, good morning, Miss Sun. Good morning, Monica. Matagal tayo hindi nagsama. Oo So, so nga. excited ako. Pero mga kapuso, siguro mas ma-excite kayo dahil sabi nga ni Miss Su, summer is here. At kung gusto nyo ng isang place na pwedeng puntahan pero malapit lang sa Metro Manila, this is the place to be. Guys, I love the energy. I really, really? do. Ay, alam mo talaga yung pagsasaya sa Pinractice umaga namin talaga nagpapagising yan. Mas malupit pa sa caffeine ng malupit naman, ang kape, di ba, sinabi Art? mo pa. Kaya nga live tayo dito ngayon, mga kapuso, sa Splash Island sa Binyan, Laguna, at humanda na kayo sa aming inilihandog para sa inyo, Art. Yes, tama ka dyan, Du. Samahan nyo kami lumipot dito sa Splash Island at sa mga bagong palaro dito. Alam mo, syempre, itutour natin ang Splash Island at napakarami pa. Kasama rin natin, syempre, fun under the sun mamaya. Sina May and of course,
Batani. At hindi lang yan, ibibigay din namin sa inyo ang first aid para sa mga nangyayaring emergency or aksidente tuwing may family outing. Lahat ng yan sa aming pagbabalik dito sa Splash Island, Binyan, Laguna! Whoop, whoop, whoop! Okay, walang bibitaw sa pagtambay makigan dito sa nangunguna pa ring morning show. Ito ang Unang Hirit! Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. I take good care of myself. So I take Golden Oats. It has calcium and folate for stronger bones. Keeps me healthy. And for my kids, I give them Golden Oats. It's got vitamin A, rich in iron and lysine for their growing up years. My husband, he likes Golden Oats too. It's got omega-3 and 6 and vitamin E. Helps lower my cholesterol